Sia, 40 years old, smoker, is thinking to get MaxiCare to help her in case of emergencies like hospitalization. How will you position Sun First Aid Plus to her? Game. Hi ma'am, good evening po. Magandang gabi naman. Ilang taon na ba yun? Thank you for reaching out ma'am. Thank you for your time. Na-appreciate ko po na tinawagan niyo po ako. Kayo po yung nag-volunteer. May message niyo po ako sa messenger. And also tinawagan niyo rin po ako. Thank you po for that ma'am. I appreciate Kasi it. alam mo na kailangan natin mag-isip-isip. Kaya sige. Naalala kita. Ma'am, kamusta ang weather dyan sa Bicol? Eto, medyo mainit. Mainit din. Dito rin ang init ma'am. Ang init. Ano po ba ginagawa niyo pag sobrang init? Stay put. Nag-aircon po ba kayo ma'am? Huwag mag-lilit po. Okay po. May ano rin ako dyan ma'am May kaibigan din ako dyan sa Bakakay. Malapit ba dyan sa inyo yan? Sa, di ba, sa ano po kayo? Malayo. Sa Naga po kayo, di po ba? Malapit doon. Malapit po ba dyan yung Bakakay? Malayo. Mga 3 hours. Malayo-layo. Yung Daraga po, malapit po ba dyan? Daraga, malapit sa Bakakay. Isang ano lang sila. So yung malapit po sa Naga is, ano po yung malapit sa Naga? Yung Mayon? SM. SM Naga. SM. Si Mayon, Ayun nasa po, ma'am. Albay. Opo. Sa Daraga. Magaganda rin po ang ano dyan, ma'am, di ba? Yung mga bag na Native. ano po, yung mga bag na gawa sa anahaw. Di po ba? Mga native. Tsaka, Opo, napasya na. Abaka. Ayun, abaka pa po. Tama. Kasi nung napunta po ako dyan, napansin ko, ang dami naglalako. Ginagawa lang pala sa mga bahay-bahay po yun, ano? Tsaka yung mga banig-banig. Ayun po, ma'am. Sige po, ma'am. Balik po tayo dito sa, sinabi niyo po sa akin na interesado po kayong kumuha ng health plan. Pero ma'am, naguguluhan po kayo kung ano pong kukuhanin niyo, di po ba? Parang pagkakasabi niyo po sa akin, mas gusto niyo yung card. Opo. Oo, alam mo yung libre check-up. Ano po bang card, ma'am, yung gusto niyo kuhanin? Ano yun? Medicard po ba? Ganyan, MaxiCare. Actually, nagtitingin na MaxiCare or ano ba yung isa ngayon? MaxiCare, Medicare ba yun? Meron din po yatang Medicare. Ayun. MaxiCare kasi yung madalas kong nakikita. Okay. So ma'am, siguro po, maganda rin po na tingnan nyo yung isa pang ino-offer namin sa Sun Life. Ito po yung tinatawag naming Sun First Aid Plus. Nakikita ko po ma'am na mas okay po ito kaysa kumuha po kayo ng HMO. So dito po sa screen natin ngayon, makikita po natin yung difference yung dalawa. Yung HMO po ma'am, dito po pwede natin gamitin. Ito po ay pwede natin gamitin sa consultation, sa laboratory, emergency. Ganun po. Tapos covered lang kayo hanggang 65 years old kayo. So, paglagpas nyo noon ng 65, hindi na po kayo pwedeng gumamit ng HMO. And magagamit nyo lang din po ito sa mga accredited hospital and doctor. So, meron pong restriction. Unlike po yung Sun First Aid Plus, sorry po, hindi lang po nakita dito yung sa kanan po yan. May title yan eh. Hindi nakita. So yung Sun First Aid Plus, ito po yung mga advantages niya over HMO. So dito po sa Sun First Aid Plus, meron siyang hospitalization benefits. Hindi lang po daily, meron din siyang long-term hospital income benefit. Meron din pong intensive care unit income kung sakaling ma-admit kayo sa ICU, and meron din pong surgical income benefit.
Yan po. Ano po masasabi niyo, ma'am? Okay po ba? Medyo Tingin niyo po? madaming benefit kang sinasabi. Opo, marami pong benefits yan, ma'am. At aside from that, sa hospitalization benefits, meron din pong protection benefits. Ano po yung mga protection benefits niya? Meron po siyang life insurance. Sa HMO, wala naman pong life insurance. Di po ba? And meron din po ditong tinatawag na ADB or accidental death benefit. Makukuha po kayo. Meron din pong total disability benefit. Yan po. Mamaya po explain ko po sa inyo ng mas more yung mga yan. At ito po ay covered for 10 years, ma'am. At hindi lang po yun, meron din po tayong tinatawag na return of premium at maturity or money back feature. So, pwede nyo po makuha lahat ng hinulog nyo, ma'am. At 10 years po. No, halimbawa hindi nyo naman po nagamit yung any of that, makukuha nyo po yung 100%? at least 50%. 50%. Opo. Di ba okay po, ma'am? Ano po sa tingin nyo? Okay. Dito sa money back, so magamit ko siya, makukuha ko pa din siya? Meron pa din? Makukuha nyo lang po siya kapag hindi nyo po siya nagamit. Yung money back po. Okay. And yun po, may freedom to choose din po kayo kung saan nyo gustong doktor magpatingin o saang ospital. Yan po, hindi po katulad ng HMO na may restrictions po kung anong ospital lang at doktor. And lastly po, hassle-free application. Hindi po siya masyadong mahirap i-apply o pumasa kayo kasi meron po siyang tinatawag na Simplified Issue Offer or ISO. Parang ito po yung hindi po masyadong strict when it comes to medical examination, yung mga ganun, mga requirements po. Kasi di ba Okay po, ma'am? tanong? Opo. Ano po sa tingin niyo, ma'am? Okay po ba? Well, okay siya, pero paki-elaborate na din lang. Sige po, elaborate ko po, ma'am. Yung sa hospitalization benefits po, meron po tayong tinatawag na daily hospital income. So, for example, na ospital po kayo, sa kadahilanan ng may sakit po, may aksidente, kung saan man pong ospital yan. Halimbawa po, yung sickness or accident ay at least 3 days. Okay. Yun po, makaka-claim na po kayo ng daily hospital income. Example po, 45 days po kayo na-admit. So dahil ang coverage nyo po, for example po, ang coverage ay 2,000. Meron po kasi kayong pipilian na coverage plan na 2,000, 5,000, at 10,000. Example lang po natin dito ay 2,000. Yan po. So i-times nyo lang po yun, yung 45 days po na hospitalization nyo po, days times 2,000, makakakuha po kayo ng 90,000 pesos. Malaki po yun, ma'am, di po ba? Ganda pa, ma'am. Malaking bagay. Hindi lang po dyan, ma'am, sa daily. Meron din pong long-term hospitalization income. So kapag nag-exceed na po ng, meron pa rin po kayong makukuha. So for example po, ayan, day 31 to day 45. I-multiply po natin sa 2,000 dahil yun po yung coverage nyo, may makukuha po kayong 30,000. For those hospitalization days na 15 days. Apo, yung kanina po, example lang po yan ng daily. So, okay. So, for example, 45 days na siya. And then yung sabi mong long, magkaiba ba yun? Long term? Magkaiba po. Mamaya po may makikipapakita po ako sa inyong mas clear na explanation. Apo. So, after po no, halimbawa, talagang malubha po yung naging sakit nyo at na ICU po kayo, meron pa rin po kayong makukuha na hospital income benefit para po sa intensive care unit income. So, halimbawa po, ang confinement nyo sa ICU is 5 days. Sample po, days 41 to 45. I-multiply pa rin po sa 2,000 kasi ito po yung coverage nyo. Makakakuha po kayo ng 10,000. Okay. Ganun po.
So for example po, ito po, mas malinaw. So sa day 1 to 30, makakakuha po kayo ng 2,000 a day. Kapag nag-exceed na po, ang makukuha nyo na po ay para po sa long-term hospital income. Yan po, na 2,000 a day. At meron pa ring daily hospital income, yung tinatanong niyo po kanina, na Tapos pumasok din. na sa 30 plus. So hindi lang 2,000. Opo, nandun pa rin po, pasok pa rin po siya. Opo, pasok pa rin. Kasi daily pa rin naman po naka-admit kayo. Bukod pa rin sa long term na umabot na kayo ng more than 30 days. So may 4,000 a day po para doon. And sa ICU naman po, yung kanina nabanggit ko po na days 41 to 45, nandito po tayo. Meron pa rin po kayong 2,000. So aside pa po yung daily sa long term at sa ICU. So may 6,000 a day. Nangyayari parang plus. Opo, kapag matagal po kayong na-admit at may ICU pa po. Oo. So hindi lang siya, tama ko ano. Kasi ganito na siya, na-hospitalize as oops, kailangan i-ICU. So ang counted nun, parang since sa hospital ka, so counted yung daily hospital, parang basic. So kung lumagpas ka na ng 30 days, so may plus ka since lumagpas ka na. Then nasa Opo. ICU ka pa, another plus, since iba din yun, tama ba? Opo, meron pa. Okay. Opo. Okay, sige. So kung halimbawa po ma'am, yun nga po na hospital po kayo ng 45 days daily, may 90,000 po kayo. Kapag long term pa, 30,000 po, and pag intensive care unit po is 130,000. Tapos yung hospital income benefit po niya ma'am, yung coverage per year resets for daily hospital income and long-term hospital income. So nagre-reset po siya. So maximum of 180 days per year for sickness, maximum of 365 days per year for accident, and maximum of 90 days per admission. Ayan. Note lang po na for ICU, maximum of 180 days per year, whether confinement is due to sickness or accident. Okay, ICU is 180. 90 days per admission. Per admission, 90 days per admission. Okay. 180 days, so 6 months ito, no? Pero iba-ibang sakit? Per sickness? Opo. So 6 months. So for example, after 6 months, nagkasakit uli ako. So another. Kasi dito, maximum of 180 days per sickness per year. For example, in a year, 2 beses ako nagkasakit, magkaibang sakit. So counted yon. Maximum of 180 days. Opo. Okay. Tama. Okay. Pero okay. Basta po ma'am, per year po, yung coverage po niya nagre-reset. Okay, sige. So accident, no? Parang buong taon na, 365. Okay, maganda po ba ma'am? Well, so Sa far, tingin niyo medyo po? maganda siya. So far. Opo. Kesa po sa HMO, tama po. Mas marami po kayo makukuha dito. Tapos aside pa po dun ma'am sa mga nabanggit ko, meron pa po siyang surgical expense benefits. So for example po, yung coverage po ay 2,000, ito times po sa 10. So may 20,000 po kayo na makukuha. Okay. Karagdagang benefits po ma'am, aside po sa mga nabanggit, ayun nga po yung kanina, meron po siyang life insurance coverage na makukuha nyo po, equal po ito sa total premiums na binayaran nyo. May pakita ko po sa inyo yung proposal niya ma'am. Meron din po siyang saving component, care of cash value. Yun pong cash value po yung nabanggit natin kanina, nakukuha yung pera. Total disability benefit built-in po, waive po siya. Halimbawa po na na-disabled totally po yung kayo, if ever po yung insured ay na totally disabled, hindi nyo na po kailangang bayaran yung buong 10 years. 10 years? Waive na po. years? Opo.
Sun Life Okay. na po magbabayad. Oh. Meron din po siyang accidental death benefit na built-in din. Yung life insurance coverage po niya ay nadodoble. Nadodoble po. Kung ang dahilan po ng pagkamatay is due to accident. And then, yun nga po yung money back guaranteed return of premiums or money back guarantee, 50 or 75% of the total premiums na binayaran nyo po on the policy's 10th year anniversary if the insured outlives the protection period. Kailangan buhay pa, no? Opo. And yun nga po, hassle-free application, simplified issue offer. Hindi po siya mahirap applyan o hindi kayo mahirapang makapasa sa pagkuha po niyan. So, punta po tayo sa proposal niyo, ma'am. So, ito nga po, 2,000 coverage po yun. Although, pwede naman po kayo mamili. Meron pong 5,000 at 10,000. So, ano pong kinaiba ng Sun First Aid Plus sa ibang health insurance din po? Ito po ay mainly for hospitalizations. So, ito po yung mga nabinggit ko po sa inyo kanina. Yung daily hospital income. Yan po, dahil 2,000 po yung inyong coverage, ita times po sa kung ilang araw yon kayo na admit. Ayan, mga nabanggit ko po, summary na lang po, yung long-term hospital income, intensive care, unit benefit, and surgical expense benefits. And ito po yung initial life insurance coverage na 14,600 pesos. So, paano po natin nakuha yung 14,600, ma'am? Bali, 2,000 po ang inyong plan, ang coverage niyo po. Tama po. So, i-times po natin sa sa 10. Teka, ano nga ba ito? Punta po tayo dito, kasi tipid po natin to. So, yung annual premium niyo po sa isang buong taon, yung babayaran niyo po is 14,600. Okay. Ayun, kaya po 14,600 rin yung makukuha nyo. Sa isang taon lang po yun. Ano? Kung sakali po na, yun pa lang po yung nahulugan nyo nung time na kailanganin nyo po ito. Ito po yung accidental death benefit and yung total disability benefit po. Yung return of premiums, 73,000 po siya kasi 50% po nung lahat ng nahulog nyo. So 14,600 times 10. 14,600 times 10. 146. Tapos kukunin niyo po yung 50%. Ayun po, ma'am. Okay, so ang coverage na pala depende sa hulog. Depende sa bayad, no? Opo, mas malaki po, mas maganda. Kung gusto niyo po mas malaking coverage ng mga makukuha niyo sa mga hospitalizations Kasi niyo. ang wala lang dyan yung sa check-up. Ano pa? Wala yung sa check-up. Check-up, laboratories, walang ganon. Ayun lang po yung pinagkaiba, ma'am. Kasi ito po para talaga siya sa hospitalization. Pero mas maganda naman po, ma'am, di po ba? Mas marami. Mas marami kayong ma-avail. So ito, pag na-confine ka na, tama ba yun? Yung sa una na kailangan, Opo. ano yun? Halimbawa, magpa-check up ako, tapos oops, diretso na ospital. Covered na yun agad? Na-hospital kayo? Opo. Kung halimbawa dapat lumagpas mo na at least, umabot kayo ng at least 3 days. So kailangan 3 araw bago siya ma-count, kumbaga. So kung 2 days lang, wala, hindi siya counted. Okay, so 3 days. Ganun din sa accident. Though accident, syempre, wala namang schedule. Parang, oops, accident eh. Tapos, diretso hospital ka, no? So, kailangan ma-confine din. Tama ba? Sa accident, ma'am, hindi naman na po kailangan ma-confine kayo. Okay. Accidental death benefit.
Accidental death benefit Ano po ba? ang tinatanong niyo? Na-aksidente, tapos kailangan ko magpagamot. Diba? Tapos x-ray, gano'n, di ba? Punta ka ng hospital. So, di ba, nag-overnight. Kasi in-x-ray, tapos the following day, clear naman siya. Pwede ka naman lumabas. Di ma'am, hindi kayo na ano nun, hindi kayo namatay. Oo. Pero Sorry. yung daily, still, di ba, nag-one day ako, counted ba siya? Na-admit po kayo. Ha? Oo, Kasi nga yung na-aksidente. income, Opo. nag-ano ako sa, oo. Counted ba yun? Hindi death ha, hindi accidental death. Yung plain hospital, na-hospitalized due to accident. Na-hospitalized due to accident pero hindi naman namatay. Oo. Dep- Kung ilang araw po ba? Siguro depende po sa ano yan, no? Hindi ko masabing siguro. Dapat Hindi. siya. What I mean, o sige, sabihin natin nagdalawang araw ako sa ospital. Diba, nabundol. Nabundol na. Siyempre, takbo ko ng ospital. Ganyan, ganyan. Tapos may mga test, ganun. So, for example, 2 days ako doon. Counted ba siya? Makaka-claim ba ako ng ano na yan, yung 2,000 per day na yan? Yun yung tanong. Sige ma'am, about that po ma'am, sisiguruhin ko po muna bago ko kayo balikan. Okay. All doon. Opo. Ano lang, buhay pa naman na accident lang. Sige po ma'am. Balikan ko po kayo tungkol dyan. Pero so far ma'am, maganda po ba ma'am? Maganda kasi Interesado po maganda kasi kayo? inisip ko talaga yung sa laboratories, yung ganun yung check-up sa laboratory, mga ganun ba? Yung, alam mo yun, pag ano na, pag may edad ka na, yearly, magpapa-check up, magpapa-blood test ka, para monitor mo yung mga ano mo, yung mga cholesterol, ganun. Pero so Opo. far yun nga. Ganda po na may ganito kayo ma'am. Ano po ang gusto niyong coverage ma'am? Ano yan? 1,000, 5,000 or 10,000? For the meantime, kano ba yung budget ni Mr. Garcia? Wala Nasa namang na nakalagay. budget? Wala. 40, okay, 40 years old siya. Ito, 14,000. 14,000 lang siya. 2,000 lang ano. Mas maganda Mababa. ma'am pag malaki. Para mas malaki yung mas malaki makukuha yung protection tsaka insurance and then hospitalization benefits. Pwede siguro ano, half-half, no? Kung kalahati ng HMO, kuhain ko niyan. Babaan ko yun. Depende. Coverage ng HMO. Yung budget ko doon, tapyasan ko tapos kuha ko niyan. At least dalawa, meron akong pan-check up. Nakakuha pa rin po kayo noon. Para meron din pang check up. Sa inyo po yan ma'am. Pero mas maganda rin po talaga na kumuha kayo nito for sure. Diba? Hindi lang HMO. Pwede. Apo. Thank you po ma'am. So ma'am, mag-ano na po na tayo ma'am, mag-fill up na po tayo ng form. Okay po ba sa inyo? Pwede, pero yung bayad, ano ha, to follow. Kasi, ano mo naman makaplansyahin pa tayo. Okay po ma'am. Pero ma'am, kung may credit card po kayo, pwede rin pong yun ang gamitin yung pambayad. Pwede din naman. Opo. So, kailan po tayo, ma'am, susunod na magkikita, ma'am? O available po ba kayo sa weekdays or weekends? Mga weekends, grande. Mga Weekend. next weekend. Opo, sa gabi po ba, ma'am? Okay po kayo ng gabi? Yes. Mga ganitong ano din. Mga 8 o'clock, ma'am. Available na po ba kayo ng 8 or 7? 7:30 mo na lang. Sige po, ma'am. Note po natin yan sa calendar. 7:30 po, ma'am. Date po tayo, ma'am. Pwede rin po tayo mag-face-to-face, ma'am, kung gusto nyo. Magkape po tayo. Pwede din. Pwede. Sige po, ma'am. Saan nyo po gusto magkape, ma'am? Yung malapit po sa Albay. Sa may volcano. Joke lang, ma'am. Sa SM, sabi niyo po, malapit po kayo sa SM. Pwede. Malapit sa SM. Po tayo sa Starbucks. Pwede. Dalawin ko po kayo dyan kasi meron din po akong treat that time. Okay, sige. Thank you, ma'am. Okay. Thank you for your time. See you po. Okay na.
Ayan, o sure na natin yung tanong. Hey! Anong masasabi mo, client? Sa presentation ni advisor. Presentation, okay, malinaw naman po siya. Medyo, nung tawag mo, pag marami palang mga words, nakakalito, no? Maraming words, nakakalito pala. Anyway, malinaw mo naman po yung ano. Yun nga, naano ko na 2,000. Kasi medyo nakalimutan ko na din siya. Alam mo, hinahanap ko din kanina, sabi ko, hindi ko alam na additional kapag long-term at saka ICU. Ang alam ko, isa lang. Pero wala akong makita sa proposal tsaka sa deck na isa lang ang pipiliin. Ang nakalagay lahat doon, additional. So plus nga po siya. Parang ganun. Pero wala kasi Mhm. siyang illustration na situation kamukha ng Sunfit, di ba? Ang Sunfit may gano'n na John Jr., 30 years old. Ito wala eh. Per Okay. illness siya. Sabi ni Sol, di ba tinatanong niya kanina kung per illness? Per illness siya. At So- saka, and ito is hindi minimum of 3 days. Wala siya. Confinement within at least 24 hours nakalagay. Not 24 hours. Kasi yung Mali yung sa ano na, Rider yun. Yung HIV rider yun. So, yun. HIV rider yung 3 days. Ito, Mati. Okay. HIV yung 3. HIV yung 3 days, di ba? At least. oo, yung rider yun. Ito, yung standalone product na to for hospitalization, at least 24 hours. 24 hours. Same with accident po siya. Okay. So, mali yung pagkakaintindi ko. And, Dapat, ayun, within 24 hours. dapat na-confine siya ng isang araw. Oo. Paano yun? Na-emergency lang siya. Hindi ma-confinement yun. Outpatient pa rin yung emergency. So hindi siya counted. Hindi siya counted. Hindi siya makaka-claim. Yung tanong niya kanina, hindi ko rin alam kung paano sagutin yun. Sabi ko sa kanya, babalikan kita. Ayun, sabi niya, di ba, pag na-aksidente. Accident? Ang sinasabi naman natin due to Okay. hospitalization due to illness or accident. So, Okay. ang ano mo doon, ang keyword mo, basta na-hospitalize. Okay. So, kaya ko nalito At kasi least akala ko 3 24 hours. days. Or hindi pala. Hindi pala at least 3 days. 24 hours. Yes. Okay. Clear lang po natin yan. Baka po magkamali tayo. And Kasi iba pala, tayong 24 i-clear. hours. Sabi ni advisor kanina, pag hindi nagamit, ibabalik yung 50%. Kahit Yun. magamit mo siya, kahit ma-maximize Basta ma-outlive. 365 every year, Kahit magamit. sa'yo yung 50% are return of premium. If the insured outlives the protection period. Sino pa sa inyo yung walang ganito, wala pa kayong naaalok na Sun First Aid Plus? Sikat na sikat to noon nung COVID. Kasi ito lang yung product natin and yung HIV rider sa mga, yung rider na yun. Kasi yun lang ang makakapagbigay ng benefit pag may na-COVID. Pag na-COVID, di ba? Kasali nga pala dyan. Any illness po ang ano niyan? Basta hindi pre-existing kasi SIO yan, Simplified Insurability Offer. 6 questions lang. So ibig sabihin, ang target market nitong Sun First Aid Lien, yung mga healthy talaga, yung hindi na hospitalized diwa for the last 5 years, di ba? Natanda ko, Yes, nag-apply ka nito diwa dati, di ba? Tapos Decline. na-decline. Kasi dapat hindi na hospitalized within the last 5 years. Ito, meron ako. I-send ko yung deck. Teka. Ano pala siya? For 18 to 55 years old yung pwedeng kumuha. 18 to 55. Oo. Ano po ang proposal niyan? Kasi nakalagay dito minimum of 2,000 ba yun? Coverage? Or Yun ang lalagay mong face amount. 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Yung HIV list. 10,000 maximum. Oo. Lin, kayang-kaya mo tong i-promote sa
mga naghahanap ng HMO. Maganda siya, no? So Ang ano ganda. siya? HMO, mahal siya. Hmm? Opo, mahal yung HMO. Ayun lang, pwede Mahal. siya, Binabayaran mo yun. portion. Kasi ito 14,000, sabi ni 15,000 siya, oh. Di a Mm-mm. portion ng HMO, yung budget. Ito, dagdagan na lang para at least combined. Ito yung sa SIO, yung 6 questions. Kung na-hospitalize within the last 5 years, nagkaroon ba ng cancer, mass or tumor, ano pa? Has your proposal renewal or reinstatement for life been denied? Ganon? Or nagka-claim ka na ba? Hindi ka papasa pag ganun daw. And has any of your parents, brothers, sisters nagkaroon ng diabetes? Kaya tayo hindi tayo pwede dito. Kasi ang tatay natin namatay ng heart attack. Stroke. Kaya wala ako nito eh. And then, ano pa? Do you have any persistent or any health symptoms na hindi mo pa napapatingnan? And are you a Filipino resident, citizen residing in the Philippines for less than 6 months? Yun. So ito, pwede lang to, dahil ito ay term, pwede lang sa mga nakatira sa Pilipinas. Hindi pwede sa OFW, ha? Yun. So mura niya. Kaya kami ni Gary noon, nung pandemic, ito yung panahon na walang bumili ng insurance kasi uunahin nila yung para sa sakit. Siyempre, ito ang binibenta namin nun. Halimbawa po, kumuha siya yung client ng Sun First Aid Plus. Pero after 5 years, nagpunta siya sa abroad. Mafa-forfeit po. Magandang tanong. Kasi ang lagi naman tinitingnan natin, hindi siya makaka-claim pag ganun. Kasi Okay. ang laging kino-consider natin during the application, no? Yeah, Kaya opo. lang kasi, meron din ngang clause dito na sabi, kapag nangyari lang sa Pilipinas. Okay. So, malamang ibabalik pa din naman yung 50% return of premium niya. Nasa sa kanya yun kung itutuloy pa ba niya kasi umalis na siya. Opo. Basta lahat ng dito lang po sa Philippines. Oo. Ito, Okay. yung Sun Life Assure, ano pa? Sun Safer. Yan. So, pag galing sa pre-existing illness, syempre, hindi mako-covered for hospitalization. Talagang walang pre-existing illness yung papasa dito kasi nga yung 6 questions mahigpit. Yan. So, Sun First Aid Plus, maganda. Sino pang may additional dyan? Parang wala pa kayong ganito eh. Ay, si Donna. Ay, wala si Donna dito. Si Donna may client na Sun First Aid Plus. Ikaw, Tess, meron ka ba? Wala po, ma'am. Kasi ang mura, no? Magkano yun sa'yo, Sol? Sa 2,000, magkano lang, no? Samantalang Oo. kahapon, may kausap 14? ako. Ang MaxiCare daw, 30,000 a year. Sabi kasi bago ko siya kinausap, meron daw nag-offer sa kanya na MaxiCare, 30,000 a year nga. Sabi niya, ba't ang mura-mura nito? Eh, hospitalization ho ito. Purong hospitalization to. Yung sa akin, ma'am, ang mahal ng HMO ko. Magkano na? Yung Care Health mo? Umabot yun, ma'am, ng halos 36 ngayon eh. Yung maximum na Ayun. Tapos lang. Ay, may sinasabi. Hello? Yes, me. Oo, hindi, share ko lang kasi usually nga pag yan ako compare yung HMO, from experience, I think kung yung HMO ay bigay sa'yo, tanggapin mo lang. Pero kung practicality, ikaw ang bibili. Ang difference niya kasi is that, syempre pag HMO, yearly po siya, no? Yearly siya. So pag hindi mo siya, magbigay akong 36 ngayon, hindi ko siya magamit ngayon, wala na yung 36. Diba? Hindi naman siya makakarry on the following year eh.
So, Mm. kung yung HMO ay mama-maximize mo pa lab mo, pa doctor's appointment, may mga ganun, check-up, ganun. Ang downside naman is, if you didn't use it for hospitalization, parang hindi mo siya mama-maximize. Mm-mm. Kasi mawawala na siya as unlike yan, maglagay ka man ng maglagay, meron kang guaranteed na babalik sa'yo at least 50%. So ang tanong lang pag HMO kasi, anong gusto mo? Ma-maximize mo siya para yung investment mo in a year ay Mabaon. sulit? O hindi, para ma-maximize mo yun, kailangan mo magkasakit. At least 3 times a year. Para po ang 150,000 per illness per year. So, I think yun yung selling point nito. Na hindi po siya mawawala. Hindi siya mawawala after 1 year of investment. In fact, after 10 years, protected ka na, magagamit mo na, meron pang guaranteed na payback kasi na-outlive mo yung policy. Yes. Personal yung realization ko na ganyan. Kasi, di ba, galing nga ako sa corporate na, syempre, dead ma lang ako sa HMO kasi hindi ko naman binabayaran. Donation yun di ba? Part ng perks. So, yun nga lang, parang gusto mo na meron ka pero ayaw mo magamit. No, when I purchased my own, ganyan ding range, Sol, mga 32 to 36 in a year. For protection ng magkano? 150? Maximum benefit limit yun, di ba? Malaki yun, yung 150. Yung kausap ko kahapon na 30K a year, 50,000 lang per illness. Sabi niya. Diba? So, lugi ka agad ng parang para ma-maximize mo yung kita mo na 20,000. Kasi kung 30,000 ang puhunan mo, ang makukuha mo 50,000. Para mo ma-maximize, yun, kailangan magkasakit ka, di ba? Hindi mo naman nauubos yung 30,000 kakapalab mo So, yun lang. Thank you. Kahit pala sa Fit and Well, yun din yung positioning versus HMO, yung nawawala siya every year. Pero itong HMO may market siya kasi walang medical. Kahit anong sakit mo, pwede. I mean, kahit may pre-existing ka, right then and there, Pwede pa. Pwedeng ma-approve. Oo, di ba? Basta Walang sabihin isa. lang po yung pre-existing illness. Oo. I-declare mo lang kung ano yung pre-existing illness mo. So, Pero dapat pala, depende sa mayroon po ba kayong pre-existing yun, di ba? pre-existing? Ha? Dati Pero yung tanong ako, ano lang din, ayan Gary, share, yun nga sabihin ko, i-share mo nga yun. Yung, etong si Gary ay nag-research dahil sa client. oo, yung isa kong, hindi ko pa siya client. Basta Dahil sa nagtanong siya prospect. kasi yung wife niya may sakit. So, nagpahanap siya ng HMO dito kasi ako daw yung may alam sa insurance. So, hinanap ko meron ng pre-existing. So, pag may pre-existing, 10% lang yung sagot. So, babayaran mo siya ng full pero lahat, hospitalization, lahat ng test, 10% lang yung sagot. Pero same amount yung ibabayad mo. So example, 36,000 a year, ang bibigay sa'yo, 3,600 lang, 10%. Baka depende din kasi yun dahil iyan, cancer stage 4 na. Ma'am, yung sa Kapag Care stage 1, Health, hindi. yung sa Care Health po, depende kung saan ang membership mo. Pag individual, may pagka nire-reject din nila pagka, like for example, ang pre-existing illness mo ay cancer, pero pagka ang membership mo ay sa group, more likely mga 70% ma-approve. Yung sa akin po, ako nasa group ang membership ko po, kaya na-approve yung sa akin. Pero pag individual po, nagre-reject din sila. Yun. So at least, di ba, naging topic natin ang HMO. At saka syempre yung ospital nga, katulad ko, dito ako sa province, hindi naman lahat, dito, accredited. So, din talaga, mamimili ka.
Oo. So mas madaling magbenta diyan ng health insurance natin kaysa HMO. Question po, validation. Hello? Yes. Oo. Oo. Tama ba yung na kahit may claims ka, 50% pa rin yung return, yung Yes. guaranteed payback? Yes. Oo. Kahit every year maka-claim ka And na. guaranteed. Oo, correct. Bakit sinasabi silang 75, 50 or 75? Depende kung alin yung gusto mong variant. So kung gusto mo yung Hindi, 75% yung i-return, tingnan mo yung premium din. Parang ganun din eh. Tinaasan yung premium. Tapos, yun na nga. Ano rin. Kasi depende pa rin yan sa face amount. Kung nilagay mo 2,000, o di 2,000 pa rin per day. Pero dahil nga sa mas malaki yung premium ng 75% ROP, edi ayun. Mas malaki lang yung balik sa'yo. So may maximum claims para ma-forfeit yung guaranteed amount? Wala. Ito, yung ayan o, yung nakalagay sa kanya ngayon. Daily hospital, maximum of 180 days, 90 days, ano yun, Sol? Nasaan yung outline mo kanina? Ayun, Maximum amount yan na claimable. Pero Maximum days. meron bang halimbawa na max out yan, tapos after 3 years na aksidente na naman. Sabi niya Tapos, kanina, marireset every year. Oo nga, Every year. marireset every year. So kahit taon-taon, ano ba namang klaseng buhay yung pinunta niya, no? Taon-taon na lang. Halimbawa, worst scenario, taon-taon. Pero na-outlive pa rin niya yung policy niya. Ganun pa Oo. rin, may guaranteed. Oo. At saka take note ha, Okay. meron tong guaranteed may savings component to. Meron tong guaranteed cash. Ano ba yun? Teka, bago yun, tingnan nyo, para namang nanloloko naman si Sun Life dito. 365 days para sa accident. Ano ba yan? Yun nga, ma'am. Accident 365. Tapos marireset, may pang 365 ka na naman next year. So yung proposal nga, patingin, kasi paano kapag hindi niya natapos yung 10 years? Kaya siya may savings component eh. Savings component care of cash value. Sa dulo yan, yung table. Sige pa. Ayan, guaranteed cash value. Ito. So sabi dyan, on the 10th year, ito yung ibabalik sa atin. Guaranteed cash value on the 10th year, 73,000. Oh. Pero kapag naka 9 years ka pala, mayroon ding ibabalik pa, 15,530. Maliliit lang. From 1st to 9th year. Third year, meron na pala. Mali. So pag ayaw mo na mag-renew, edi ayan. May 2,000. Kaso, liit lang nun. Oo. Parang ang dahil itong policy. Itong product na. Laking tulong niyan. Magkano lang? 14,000 ba to? 14,000 ba, Sol? Ay, 16 ba? Lahat, annual, Oo, annual. ano lang. So 16 times 10 mo. annual. 14,000 times 10. Nahilo na kami. $146 times 10. 14,600 times 10. Oo nga. At least, di ba? Mamatay si client. Pero kung yun nga, ang death kapag on the second year pa lang, at least may 29,200. Tapos kung na-hospitalize pa siya. So in short, bumalik yung binayad niya. Yun. May surgical benefit pa, sabi mo kanina, di ba? Sa plan 2,000, 20,000 ang surgical benefit. Plan 3,000, 30,000 ang surgical benefit.
Ito galing din to kay Sun Life. So, kung matapos mo na yung 10 years, pwede kumuha ka ulit. Yes. Hanggang ilang taon lang to? Sabi mo kanina? 55. 55. Ayan, sinisend ko sa inyo. Parang wala si ano, no? Wala nga. Ikaw, Jeng. Ito, Jeng. Ayan, i-ano mo to, push mo to. Sun First Aid. Wala ka pa din ito, Tess. Oo, wala akong naibentang ganyan eh. Madali ito. Kasi nga, parang ano, parang Sun Startup. Merong return of premium. Oo. Dalawa pala siya, no? Yung Sun First Aid, isang 75% tsaka isang 50%. Oo. ROP, return of premium. Opo. Kung ako kukuha, doon na lang ako sa 50. Kasi tingnan mo, May pag meal. tingnan mo yung 75 tsaka 50, dinagdagan ng kalahating ano, yung amount na 50% additional premium. Parang ganun din. Pero kumbaga, for savings na rin yun. Alam mo, naisip ko tuloy, no? Pwede rin pala kung budget talaga si client, edi pwedeng ang ibenta natin sa kanya yung nag-uumpisang tao ba? Sun Startup at saka Sun First Aid Plus. Parehong may return of premium, covered siya for ano, for life insurance at saka for hospitalization. Basta nandito siya. Maraming pwedeng i-bundle.